Sa iba namang balita, gumulong na o nag-umpisa ng talakay ng Korte Suprema ang mga argumentong mga tutol sa Cybercrime Prevention Law. Hindi sinayang ng mga abogado ng mga grupong kontra sa kontrobersyal na batas na yan ang pagkakataon para kumbinsihin ng mga maestrado na ibasura na yon. Mula sa Korte Suprema sa lungsod ng Maynila, nakatutuklaw si Lia Manyala del Castillo. Lia? Mike, full force nga ang mga kontra-cybercrime law sa unang araw ng pagtalakay ng Korte Suprema sa kontrobersyal na batas. Ang anti-cybercrime law ang unang oral arguments na pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno bilang punong mahistrado ng Korte Suprema. Ito rin ang unang beses na dumalo si Associate Justice Marvic Leonen sa oral arguments bilang isa ng mahistrado. Full force sa mga kontra-anti-cybercrime law na kagabi pa lang nag-vigil na sa Korte Suprema. Unang tinalakay ang kontrobersyal na e-libel provision ng batas. Giit ni Attorney Harry Roque, isa sa mga nagpetisyon na ibasura ang batas, labag sa konstitusyon ang pagkaso ng libel sa mga pahayag sa internet. Sinasabi natin na yung lengguwahe ng batas nito ay napakalawak na masasakop yung mga protektadong mga pananalita. Sinasabi rin natin na hindi malinaw yung lengguwahe kung anong pinagbabawal. Kaya hindi alam ng isang tao ng ordinaryong pag-iisip kung ano talagang pinagbabawal ng batas. Sabi ni Roque, masyadong malawak at malabo ang probisyon. Kung mag-post ka raw kasi halimbawa ng komento kontra sa isang opisyal sa internet, maari ka nang makasuhan ng libel. Hindi raw malinaw kung sino-sino pa ang maaring managot. Kasali ba mga magkukomento sa iyo o yung mga kokopya rin sa komento mo tulad ng pag-repost sa Facebook o pagre-retweet sa Twitter? Bagamat alam natin kung ano yung malaswa sa ordinaryong buhay natin pagdating sa batas, walang malinaw na definition. So kapag walang malinaw na definition ang kalaswaan, hindi natin alam kung anong pinagbabawal. Trabaho ng Kongreso yun ang gumawa ng isang batas na malinaw. Pero giit ng ilang mahistrado, hindi ganoon kalabo ang batas. Ang mga appointee ni Pangulong Noynoy Aquino dinepensahan ng libel provision. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sinabing nakakabahala nga ang mga insidente ng suicide na bunga ng cyberbullying. Hindi raw bahanda ang mga kontra sa cybercrime law na balansehin ang freedom of expression sa karapatan ng individual sa privacy. Si Justice Leonen sinabi pang karapatan ng gobyernong protektahan ang maliliit na taong walang boses sa komunidad. Sa apat na mahistradong nag-question kay Roque, kay Carpio pa lang ito nakahanap ng kakampi. Sinabi kasi ni Carpio na posibleng outdated na ang probisyon sa libel, lalo't may pahayag na ang international conventions kung saan parte rin ang Pilipinas na nagre-rekomendang i-decriminalize na ang libel. Nauna nang dinepensahan ng gobyerno noon ang e-libel sa pagsasabing hindi ito labag sa konstitusyon. Hindi rin daw totoong na-decriminalize na ito sa ibang bansa. Iginiit din ni Roque na dapat mapawalang bisa ang probisyon sa cybersex. Ito yung isang regulation na sumobra. Binigyan ng kapangyarihan ang ehekutibo na i-censor yung laman ng internet nang walang partisipasyon ng judikatura. Na maaari nilang i-seize ang anumang laman ng internet ng ating mga computer nang walang search warrant. Nagpakita pa nga siya ng ilang larawan sa korte para idiin ang kanyang punto. Pero sabi ni Justice Roberto Abad, hindi malabo ang batas tungkol sa kung ano ang malaswa. Sa issue ng Section 6 at 7 kung saan di umano'y pinapatawan ng mas mataas na parusa ang mga paglabag sa cybercrime law, tila nakahanap naman ng kakampi ang mga petitioner kina Associate Justice Diosdado Peralta at Teresita de Castro. Sang-ayon kasi ang dalawang mahistrado na walang dagdag na elemento ang mga krimen sa cybercrime law para mas maging mataas ng 1 degree ang parusa nito sa Revised Penal Code. Nauna nang nilinaw ng DOJ noon na hindi naman mas mataas ang parusa sa mga krimen sa cybercrime law. Mike, pasado alas 6 ngayong gabi natapos ang unang araw ng oral arguments dito sa Supreme Court. Natalakay din ng mga petitioner ng iba pang kontrobersyal na probisyon ng cybercrime law, katulad na lang ng pagkolekta ng traffic data at itong tungkol sa double jeopardy. Sa susunod na Martes naman, January 22, magpapatuloy ang oral arguments kung saan haharap ang abogado ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Mike? Maraming salamat, Lia Manyala del Castillo.